Jesus na mananako, nais kong siya'y dulutan ng lugod sa aking paglilingkod, sa aking paglilingkod. Ang lahat ihahandog, may tuwa't biyayang dulot ang sahaling maglingkod. Si Jesus ang lagi kong kaanakbay, siya'y matibay kung tanggulay. Ang pangako niya sa akin tatanglaw, bawat oras at araw. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog, may tuwa't biyayang dulot ang sahaling maglingkod. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog, may tuwa't biyayang dulot ang sahaling maglingkod. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kahilingan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
may kagalakan at tunay na kupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan tayo nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man.
Are you ready for our new exciting, filled with knowledge C4 Family Live? CCT interviews, church ministries, life stories, fellowship, missions, SBC of the Week, tips and tutorials. Sa lumipas na 39 na taon, purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kadakilaan. Sa lumipas na 39 na taon, kagaya ng outline na alam ng bawat leader dito sa C4, nandoon yung greatest gifts ng ating Panginoon. Una, yung kanyang presensya. Kailanman hindi tayo iniwan. Sa komunidad na nagsisilbing ilaw at asin ng sanlibutan, umaabot sa pangailangan ng buong pagkatao, sumusunod sa dakilang utos at atas sa pamamagitan ng pagtatatag at pag-uugnay ng mga makabibilang komunidad para sa kaluwalhatian ng Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Ate Charm, ang magiging host ngayong gabi. Welcome po sa C4 Family Live. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay inyong dinako upang makapakinig at makapanood ng inyong mga aral at mga talakayan ngayong gabing ito. Magamat marami po kami mga kabisihan, ay kami po ay inyong dinako upang makapakinig po, Lord God. Kaya Panginoon, maraming salamat po at kayo po ang manguna sa gawain ito. In Jesus' name we pray, Amen. Ayun. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, tayo po ay magkakaroon ng shoutout po sa mga magiging viewers natin. Pero bago po tayo mag-shoutout, introduce ko lang po yung ating magiging topic ngayong gabing ito. Ang magiging topic po natin ngayong gabing ito ay ang USBCCI Graduation Batch 2. Ayan po. Pero mamaya po, bago natin tunghayan ang
at mapanood ang magiging graduation po na naganap noong mga nakaraang linggo, ay tayo po ngayon ay babati muna sa mga ating mga online viewers. Ayan po. Shout out po kina Ate Leslie, kina Ate Lala, kay Ate Roxanne, kay Ate Gay, kay Ate Jeng, Ate Ana. Ayun po. Shout out po. Ayan. At ngayon naman po ay ating panoorin ang video presentation po na isinagawa ng ating content creator team. Panoorin po natin. Ang naging struggle ko sa pag-aaral ng CCI ay noong alas 5 ng madaling araw kami mag-aaral. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Kasabay yun kasi yung aking pagluluto sa paninda ko. Saka yun, yung struggle sa akin yung pagsasaulo ng talata. At hanggang sa ngayon ay nag-graduate pa kami, ay nagsasaulo pa rin. Kaya ako ay kabang-kaba. At noong gumraduate, talagang nalalamig ako. Kaya na kinakabahan ako sa pag-akyat. Para po sa akin, ang mga nag-struggle ko po sa pag-aaral ng CCI ay una, yung schedule, dahil minsan may mga oras na kung saan hindi kami nakapag-meeting. Pangalawa, yung oras ng paggagawa ng mga assignment. Yan. Medyo struggle po yun, pero sa biyaya ng Panginoon ay nalampasan. Nakatulong sa akin yung pag-aaral ko sa USBCCI sa mga pagtuturo ko sa SBC. Kaya yung kung paano ko paano ko interpret ang Biblia, pagbabasa ng Biblia, kung paano ko ilapat, kung paano ko i-apply. Yan, natutunan ko. Saka marami pang mga pag-aaral sa CCI na nakita ko doon yung kahalagahan talaga ng salita ng Diyos. Yung maraming napagdaan ng mga book 1 hanggang 10, nandun yung marami talagang itinuro sa akin bilang isang mananampalataya. Nakatulong po sa akin ang pag-aaral ng CCI dahil ito po ay una sa personal life ko po, magagamit ko ito para sa aking paglagong spiritual sa personal. Pangalawa, sa paglilingkod ko po sa Panginoon sa gawain at sa community na ito. At yung pangaramdam ko po na nakatapos ngayon sa pag-aaral, ako po ay masaya at nagpupuri sa Panginoon dahil yung mga natutunan ko ay may apply ko na sa paglilingkod na meron po ako ngayon. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil biyaya niya ang lahat kung bakit natapos o nakagraduate si Raymar ngayon. At yung message ko para sa kanya ay kagaya nung sinabi niya na kahit nakagraduate na siya ay hindi ito natatapos, kundi ito yung nagpapatuloy na pag-aaral at pagsasabuhay nito upang maging ganap yung kanyang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan nga ng pagbabahagi at pagtuturo sa kawan. Yan. At isa pang message para sa kanya ay narito po ako bilang isar niya para makatulong sa bawat paglilingkod niya. Narito lang ako sa kanyang likod upang mag-assist sa lahat ng kanyang gagawin. At ako'y mananalangin para sa kanya. Yan, una po sa lahat, congratulate ko po si Ate Richie kasi nakapagtapos po siya, natapos niya po yung book 10. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakita ko po yung journey ni Tita Richie na talagang na-stress po siya kasi sa sobrang dami po na ginagawa niyang assignment. Pero ayun po, ngayon po nakatapos na po siya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi natapos niya na po yun at saka magandang journey po yun. Ayan ako naman. Well, syempre, first of all, congratulations kay Daddy. Nakaraos siya ng
pag-aaral ng buong CCI. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy niyang guidance, yung pagbibigay nila ng karunungan sa Kanya para tuluyang maunawaan kung ano ba yung mensahe na ipinapahiwatig sa USPCCI. At nagpapasalamat ako dahil yung mensahe na binibigay ng mga librong yon ay hindi lamang basta mensahe, kundi ayun ay kumakatawan sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ayun po, magandang i-apply sa buhay. At kino-congratulate ko si Daddy sa kanyang journey na natapos na dahil ayun, ilang months po siya nag-aral ng CCI at ngayon ay natapos na po at ngayon nasa posisyon na po siya na siya naman ang mag-share ng mga natutunan niya sa iba. So ayun po, congratulations sa lahat ng graduates. Congratulations po. Magandang gabi po. Ako si Leonora Usi, ang Office Administrator ng Crossing Cultures International. In behalf of CCI Philippines, nagpapasalamat po kami sa partnership namin with Christ the Cornerstone Covenant Communities. Salamat po and congratulations sa lahat ng mga graduates ng aming Curriculum Bible Training Center for Pastors and Church Leaders. We encourage po sa mga interested, mga pastors and church leaders na gustong mag-aral ng informal Bible school ay enroll na po tayo. It has systematic curriculum at marami po kayong matututunan kung paano mag-preach, mag-interpret ng Bible at magiging kapaki-pakinabang sa inyong ministry. Muli, thank you so much and God bless. Okay, my challenge to the graduates is that you should multiply yourself. All of you have gone through the TTW, so now you can teach the CCI course of BTCP to others. So that's the goal, is not to just have one teacher, but to be a teacher yourself and to teach others. So it's very tempting to keep using the same teacher over and over again, but the goal is to train other teachers. And you can even become a coordinator for CCI. You could be an area coordinator, like over Batangas or wherever you're from. And we really challenge the graduates to do outreaches and plant churches, and especially to train others. So congratulations to all of your graduates, and we're so excited and we're praising God for you. Thank you.
Ayan, maraming salamat po sa ating mga na-interview at ako po ay humihingi rin po ng pasensya at gawa po ng medyo humina po ang ating signal. Ayan po. At ngayon naman po ay maraming salamat po sa mga graduate po at salamat sa kanilang buhay dahil sila ay talagang nagsunog ng kilay. Hindi madali ang kanilang mga pinagdaanan at hamon na kanilang mga kinaharap upang mapagtagumpayan ang kanilang pag-aaral. At sa mga gusto rin po mag-aral ng ating ng USBCCI ay makipag-ugnayan lang po tayo sa mga kay Ate Shea at kay Kuya Johnny po. At talagang ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi ganun kadali na isang iglap lang ay mauunawaan mo kaagad. Kaya talagang yung mga pinagdaanan ng ating mga estudyante ay hindi isang biro. Talagang nandun yung pagsusunog ng kanilang kuwilay. Kaya muli po, congratulations po sa ating mga nakapagtapos ng USB CCI Batch 2. At ngayon naman po, ating pong babatiin ang mga nagdaos ng kaarawan at anibersaryo. Noong December 9, kay Ate Belen Healing. December 11, Arlene Janlo. At ngayon naman po, nagdaraos ng kanyang birthdays, si Cassie Jane de la Peña. At bukas naman po, si Kuya Renante Frias. Happy birthday po! At nagdaos naman po ng kanyang anibersaryo noong December 9, si Mrs. and Mr. Chris and Dulce Torres. At ngayon naman po, nagdaraos ng kanilang anibersaryo si Mr. and Mrs. Jinky and Mutya Jimenez. Happy anniversary po! Announcement naman po para sa pang-araw-araw nating gawain. Praying as one, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday, contact with Kuya Carlo at 6 a.m. And every Sunday, 6:15 a.m. CE virtual class every Tuesday, 7 o'clock to 8:30 p.m. At ang ating gawain po ng Wednesday, may 3 bahagi po. Day of Prayer and Fasting Kick-Off every 9 a.m. Day of Prayer and Fasting Engaging Accountability at 12 ng tanghali. Then, Day of Prayer and Fasting End Session, 3 o'clock naman po yun ng hapon. Then, every third Wednesday of the month, meron po rin tayong sinasagawa na Day of Prayer and Feasting Face-to-Face, 9 o'clock a.m. to 3 o'clock p.m. Then sa gabi naman po, meron pong sinasagawa na Praying as One, 7 o'clock to 7:15. Online po yun. Then every other Thursday naman po, may Hope Meeting tayo. Every ganap na 7 o'clock to 8 p.m. po. Then, C4 Family Live, tulad po ngayon, Friday po, 6:30 to 7 p.m. po. At lagi po tayong mantabay sa ating C4 Family Live. And after naman po na ating family life, meron po tayo sinasagawa na Berean as One, 7:15 p.m. OFW Sambahayan Worship every Saturday, 11 o'clock p.m. to 1 a.m. Bale, Filipino time po yan. Oras po dito sa ating. Then, Jail Ministry every other Saturday, 2:30 p.m. po. Gospel Faithfulness Forum as scheduled, 8 o'clock to 9 p.m. SBC and Sambahayan as scheduled din po. Then Better Together Partners in Prayer as scheduled.
At yan po. Sa mga gusto pong mag-aral ng USBCCI, makipag-ugnayan lang po tayo kay Kuya Johnny at kay Ate She. At sa mga karagdagang announcement po, nagpapatuloy po ang Rohi One-on-One Mentoring. At sa darating pong linggo, after Lord's Table, may kababaihan Thanksgiving Fellowship. Kasabay po nito ang mga kalalakihan din po. Kalalakihan Thanksgiving Fellowship. Then, Christmas for Christ, ay deadline po natin ay December 15. So, sa mga gusto pa pong makibahagi sa gawain ito ay makipag-ugnayan lang po kina Ate Fe at Ate She. Sa December 21 naman po, magkakaroon po tayo ng Thanksgiving Fellowship. Pero ito po ay will be announced on GC pa po. Then sa darating pong Pasko, December 25, Wednesday po yon, 8 a.m. ay magkakaroon po tayo ng Christmas service. Mission update, Christmas for Christ. Ito po ay nalikom ay 81,482. Then sa lote po para sa Palawan, 108,073. So, sa December 28 to 29 po, magkakaroon po ng Rohi Lamp and Youth Overnight. Sa mga, ito po, December 28, Sunday, dapat dala na nila ang mga needs nila sa overnight dahil hindi na sila pauuwiin. Meron po 100 pesos na registration fee para sa mga Rohi at guardian na attend at magdadala rin po sila ng pang-lunch. Merienda, dinner, and breakfast ay free until 10 a.m. dito po sa C4. Ayan. Okay po. Muli, tayo po ay babati ulit. Magsha-shoutout po tayo sa mga hindi po na shoutout kanina. Shoutout po kina Kuya Leo, kay Kuya John Lon from Dubai. Hello po. Kay Nanay Tere. Ayun po. Hello po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa mga nanood ngayong gabi at maraming salamat din po sa ating content creator na talagang ginagamit ang kanilang mga talento upang maisagawa ang ganitong mga gawain. At sa susunod pong Biyernes ay ina-encourage ko po muli kayo na muling makapanood para sa mga iba pa pong content po. Salamat po sa inyong panonood at God bless po.